Ito daw yung unang tren na ginagamit noong hindi ko alam kung kailan. Dito natin nihintay yung tren. 4 days off. Woo! Siya nga pala, kumita na tayo ng 18 plus cash na $3. Perfect night. What is up mga bap? Ito, papasok tayo sa work. Time check is 1:27 mga bap. Last day natin ng ating duty. And yeah, samahan nyo ako. Let's go! Yun, so konting update lang sa ating new job, ano? So siguro mga ano na tayo, 2 weeks or 3 weeks. 3 weeks na yata, parang ganun, ano? So nagsusolo na tayo sa ating work. So medyo talagang busy mga bap ang labanan doon, so hindi ako nakakapag-update, ano, hindi tayo nakakapag-vlog. Ayun, tsaka yung mga nakaraang ano natin mga baps, day off natin is in-enjoy ko na lang yung day off kasi super pagod nga ako sa trabaho. Yeah, walang pahinga. Ang pahinga lang talaga is yung 30 minutes break. So ganun siya ka-intense ang laban, ano. And pati yung mga 10 minutes break natin hindi natin nakukuha, pero kagustuhan ko yan kasi ayaw ko na behind, kaya hindi na ako nagtitake ng 10 minutes break. Yeah, pero nasa sayo naman yun mga bap kung kukunin mo yung 10 minutes break mo. Nasa sayo din kung ayaw mo. Ako hindi ko na kinukuha para yung 10 minutes kasi marami na akong magagawa dun eh. So ayun, pang 4th day ko na ngayon na nag-work ng sarili ko na lang. Yung first day ko medyo na-stress ako. Natural lang naman yun, no? Kahit saan na work, pagka first day mo na ikaw na lang mag-isa. Tapos wala ka nang kasama na nagtitrain sa'yo. So yun, medyo nagroggy ako doon mga paps kasi binigyan ako kagad ng residence is 13. Tapos pagkakaibang hall pa. So talagang nalito ako sa mga rooms. Syempre mga rooms di natin kabisado, although dilista naman natin. Syempre hinahanap-hanap ko pa rin, ano, kada punta ko sa resident, tapos lilipat ako, hinahanap ko pa rin. So mga second day, third day, ayos na, naging okay na mga pap. Tsaka nung first day pala talagang na-late ako ng uwi kasi gaya na sinabi ko, mahina tayo sa ano, no. Ang magiging downside ko lang talaga dun is charting, kasi yung charting nila is ano na, computer na. Hindi kagaya ng mga pinasukan natin before na manual pa lang, ano. Sinusulat lang natin sa ano, kumbaga manual, gano'n. So yun, medyo yun ang huli kong na ano, na pag-aralan or na master mga pap. Pero yung second day, third day, okay na. Tapos ngayon 4th day na natin na tayong mag-isa na mag-work. So yan, yun lang muna ang update. Malapit na ako and let's go. And isa pa pala, nanibago rin tayo sa oras, ano. Kasi yung pasok natin yan is 2 to 10. So yan, 1:30 pa lang. And medyo malayo yung biyahe natin kaya maaga tayong umaalis. Kaya yun, isa pa sa nakakapanibago ng oras yun mga bab. Dahil sanay tayo sa ano, sa panggabi, ano. And mas easy kasi paggabi. Sa totoo lang, mas easy paggabi. Ito yung dinadaanan natin mga babs. Nasunog to nung nakaraan, nasa balita yan eh. So yun, mas chill paggabi kasi natutulog na nga yung mga residents. And yan, basta monitoring ka lang, tsaka palagi ka lang nag-check sa kanila. Pero sa umaga talaga maraming trabaho. Buti na lang is 3 days lang ang pasok natin ngayon. So 4 na days ang day off natin. Ang dami natin day off, ano. Pero nung mga last na day off ko is in-enjoy ko na lang. Kahit marami akong day off, 4 na day off, wala akong ginawa kung hindi nag-chill lang, nagpahinga. Hindi ako nag-vlog. So yun, yun lang muna ang update. And tignan natin kung makakapag-vlog pa tayo later after ng duty, dahil bawal naman tayo mag-video sa loob ng ano, ng facility. So yeah, yun na lang muna update. And titignan ko kung makakapag-vlog tayo tomorrow. Tomorrow yung first day off, ano natin, day off. Alright mga bap, see you in a bit.
Work. Time check is 1:41. Medyo napaaga tayo ng konti. Pero okay lang kasi parang gusto ko magkape muna. Kasi nga hindi tayo sanay ng ganitong oras, ano. So naaantok ako. Kasi nung panggabi tayo, ito yung time na natutulog tayo, mga pap. So yung body clock ko is hindi pa nakakapag-adjust. Kaya yung ganitong oras, inaantok ako. Pero pagdating ko doon sa loob, maalis yung antok ko kasi trabaho nga, no. Bilisan, tapos mainit pala, mainit sa loob. And one thing is meron kaming COVID case. So pag pumasok kami doon sa kwarto na isolation room, yun kailangan mag full gear, yung PPE, napakainit mga babs. So kahapon tsaka nung isang araw doon ako naka-assign. Every time papasok ako doon is siguro mag-spend ako ng 30 to 45 o siguro less than, hindi ko alam, hindi ko na naorasan eh. Pero feeling ko napakatagal kasi nga iritang-irat na ako sa PPE dahil napakainit. Talagang tagaktak yung pawis mga bab, di ba? Plastic yon. Talagang full gear with mask, tapos pero ka pang windshield, sabi ko tuloy, face shield. Sobrang init, tapos gumagalo ka pa ng mabilis kasi muna mo yung gusto mo na matapos mo silang kaagad. Tatlo yung patient doon na naka-isolate And yeah, dami pawis na pumapatak sa akin. Kaya feeling ko papayat ako dito mga paps. Sana wish ko lang isa sa benefits yun na papayat tayo. Yeah, pero malapit na rin ng winter, so lalamig na yung panahon. And nag-request din pala ako nag-request ako ng knock shift. Anytime na magkaroon ng knock shift, baka lilipat din ako ng knock shift. Kasi mas hindi nag-work yung schedule para sa amin and para sa akin. Feeling ko kasi mas marami ako nagagawa pag knock shift ang work ko. Dahil sa umaga is madami ako nagagawa. Mahatid sundo ko yung mga anak ko, ganun. Kasi nakakapagluto pa ako. Yun nga lang, ang kalaban sa knock shift is yung puyat. Pero okay lang, sanay na tayo doon. Basta't makatulog lang tayo ng 5 oras sa isang umaga or 3 oras. So yan, maaga ako papasok para makapagkape ako doon. May free coffee, unlimited. So yeah, kakape muna ako para maalis yung antok ko. Alright mga bab, see you later. Yo, what is up mga bab? Break time na, 30 minutes. Maaga ako nag-break ng break time na yun, ng 30 minutes ng dinner kasi lunch pa lang namin. Kaya ako nag-break kanina ng 10 minutes na naman. So pinauna na ako nung kasama ko. Tingnan ko kung anong mas maganda kasi palagi ako nagpapahuli mag-break Mas gusto ko naman kasi habang naka-break sila, tinatapos ko na lahat yung mga ginagawa ko. So pagka balik ko ng break ko, wala na ako halos ginagawa. Kasi pagka after ng break, ilang oras na lang yung matitira. Minsan 8:30 natatapos ako mag-break. Mga 9:30 tapos na ako. Mga bab. Kaya pinauna ako. Hindi ko lang kung siguro pagbalik ko ron, tatapusin ko rin yung mga dapat kong gawin. Daraw lang siguro. Kurang dala ko ngayon. Tapos gumawa ako ng kape sa loob. Kahit mainit ang panahon, kape. Yung mga bab, tapos na tayo kumain. Pahinga lang ng konti. Tapos balik na naman, bakbakan na naman. Pero ilang oras na lang uwi na tayo mga bab. Tapos day off natin ng 4 days. Yun ang masarap dun. 4 days tayong day off. Pero pag umaga, umahataw pa rin tayo ng leave. Kailangan kailangan magsipag. Hindi naman dito mga bak, maraming mga bills. Kaya kailangan doble kayod. Kaya gusto ko yung 4 days na off kasi marami akong time na mag side hustle, mamasada, na hindi ako napapagod. Hindi kagaya yung
Mamamasada ako ng umaga, tapos papasok pa ako sa gabi. So yun, namamasada ako ng umaga, tapos sa hapon, sa gabi, pahinga na. Kaya yun, maganda rin yung schedule mga bab. Pero yun nga, nabanggit ko kanina, nagpa-reserve pa rin ako ng knock shift. Kasi yun ang mas fit talaga sa aming schedule, sa pamilya namin, no? So depende rin kasi sa ano, sa needs ng family. Yun nga, kailangan ng hatid sundo ni Bunsoy. So mahirap kasing magtiwala ngayon sa ano, sa mga ibang tao, like mag-Uber-lift siya, pwede naman, kaso mahirap kasing magtiwala sa ibang tao mga paps, lalo na yung mga driver dito. Hindi lahat ng driver dito ay matitino. Maraming mga ano dito, ano ba, kamote na driver, kaya mahirap din magtiwala. So nakakapahinga nga tayo, pero nakapahinga nga tayo sa puyat, pero yung isip naman natin pagka may pasok akong ganyan, buti ngayon Sabado, no? Pero nung Thursday tsaka Friday nagko-commute siya. So ayun, medyo hindi rin ako mapakali, kumbaga, kahit nasa trabaho ko. Kaya mas gugustuhin ko na yung mag knock shift para sa bahay ako ng umaga. And alam niyo naman dito mga bap, yung mga emergencies, kagaya nung last year may nangyari sa school nila na nagkaroon ng emergency na pinasundo yung mga bata, pinauwi. So yung mga ganun na instance, ano, yung mga ganun na pangyayari, mas maganda yung meron talagang naiiwan sa bahay na pwedeng magsundo ng emergency. Lalo na si manager is pang umaga talaga yung schedule niya, wala naman siyang panggabi, dahil yung store nila is wala naman schedule na panggabi. So ako lang talaga yung pwedeng mag-shift sa panggabi. And kasabay nun is mas gusto ko naman talaga yung panggabi, dahil doon nga tayo sanay. Tsaka sa ganitong trabaho mga bap, pasensya na, ano yung dila ko, nabubulol ako. Siguro sa pagod, ano. Tsaka sa ganitong trabaho kasi mas maganda yung mas maganda yung panggabi. Maliban sa napupuyat ka, mas slow ang trabaho. Mahahawakan mo yung oras mo, hindi kagaya yung umaga tsaka yung PM, kagaya nitong schedule natin ngayon. Masyadong busy mga bap. So yun lang ang share ko ngayon. Day off natin bukas, tingnan ko kung anong ganap, ano. Alright mga bap, pahinga lang muna ako dito, relax lang muna ako. Yan, mamaya konti pasok na ako. 7 o'clock, 8, 9, 10, 3 oras na lang mga baps. Alright, see you in a bit. Yo, what is up mga bap? Good morning, good morning. So Sunday ngayon mga bap, day off natin. 6 o'clock AM mga baps. Medyo maliwanag na, no? Di gaya dati, madilim pa yan, mga 6 AM madilim pa. Pero malapit na yung ano natin, malapit na naman tayong mag-fall, tapos winter. Kaya yan, mabilis nang lumiwanag. And yeah, kakatid ko lang kay manager. Ano siya ngayon, 6 o'clock ang pasok niya, 6 AM. Kahapon maaga rin. And ito tayo, since may 4 na oras tayong tulog at hindi na ako makakabalik sa tulog nito dahil ginising na tayo ni manager, ano. So tag-open ako ng lift natin, apps, and meron naman tayong nakuhang pasahero. Kaya ngayon papunta tayo dun sa ating first passenger. And tara, let's go. Yun, so pitik pasada lang tayo, $5 din to mga bab. 3 minutes lang kaya kinuha ko. And pag meron pa, siguro kuha pa tayo bago tayo umuwi para magkape. And baka mamayang 5 o'clock afternoon, meron tayong imi-meet na kaibigan natin, ano. So hindi pa siya nagte-text kung confirm ang aming pagtatagpo or pagkikita mamaya. Yeah, pero kung sakaling may pupuntahan tayo mamaya, siguro kukuha tayo ng konting clip, ano. Pero hindi tayo totally na mag-vlog doon kasi hindi natin alam kung gustong magpa-video ng ating kaibigan, ano. So yung pupuntahan natin mamayang hapon is
Matagal na natin kaibigan, partner natin sa ano, sa partners in crime natin sa Pilipinas pa. So ayun, kung matutuloy tayo, update ko kayo mamaya mga Babs. Alright? Masarap din ng ano, ang namamasada ng madaling araw mga Babs. Ganyan, wala pa, hindi pa mainit. Tapos walang mga sasakyan. Kaya gusto ko rin namamasada ng madaling araw. Yun, kaya nung nawalan ako ng trabaho mga Babs, namasada ako nun. Lumalabas ako madaling araw 5:30. Tapos mga 2 o'clock tapos na ako mamasada. Nakukuha ko ng araw ko. Kaya nakukuha mo rin sa Uber tsaka sa Lyft. Dito ba yun? Yun. First trip natin, $5, 3 minutes. Not bad, di ba? Dito lang yan sa ano, sa Burger King. Ayan. Pang umaga sila palagi. Mga opening yan pagka ganyan. Sila yung nagbubukas ng store kagaya ni manager. Kaya pag hinahatid ko si manager ng madaling araw, mag-o-online ako, sigurado makukuha ko sila. Kaya matagal ko silang ano, suki. Kumbaga sa pag namamasada ka, halos sila rin yung mga sumasakay mga Babs. So kung pirmi kang namamasada, regular kang namamasada, makikita mo kung sino yung mga regular na pasahero. Yun. Tsaka maganda rin namamasada ng madaling araw. Kasi nga malamig, di mo kailangan mag-aircon. Nakabukas yung window natin, fresh air. Kasi okay lang dahil walang araw, ano. Tahimik pa yung daan, walang sasakyan. Kaya gusto ko namamasada pag hinatid ko si manager na ganyan. Kung hindi rin lang ako inaantok, pipitik pasada ako hanggang mga 9:30 ganon. Kakakuha na ako ng 30 o kaya 50 pag mabilis ang biyahe. Tsaka kung magandang bigayan. Kasi may mga araw na magandang bigayan sa Uber tsaka Lyft. Minsan naman puro anong offer, $5, $6, $3. Kaya ang ginagawa ko mga Babs, pag namamasada ako, kino-compute ko siya ng ano, into peso agad. Para na mo ba yung mindset? Pagka $3, kinikwenta ko yun, 150 na yon, 150 na yon sa Pilipinas, di ba? Kagaya nitong biyahe ko, $5, edi ano na yon, 250 pesos. Kaya ganun ko na lang kinikwenta, kasi kung kikwentain mo sa dollars, I mean, kung ko-convert mo siya into peso, mas malaki, mas gaganahan ka mamasada mga Babs. Pero kung isipin mo na $3 lang, parang feeling mo nagsasayang ka ng oras tsaka gas. Kaya kinikwenta ko na lang mga Babs, ano, into peso. Kagaya nun, $5 yun, so 250 pesos yun mga Babs, diba? 5 minutes ka lang nag-drive, ay 3 minutes lang pala. So yun, kaya peso ko siya, ano, iniisip ko peso. Para malaki, di ba? Ayan, drive lang tayo pa uwi. And kung may papasok na biyahe, kukuha pa siguro ko kasi nawala ning antok ko eh. Pero kung wala, diretso tayo bahay. Kape muna tayo. Habang nagkakape, naka-online pa rin tayo. Pitik pasada pa rin tayo hanggang mga 9:30. And then pahinga. Mamaya sundo si manager. Tapos yung sinasabi ko na lakad natin mamayang hapon sa ating friend, sa aking kumpare na kaibigan, ano pa to, college friend pa natin, no? So matagal na kaming magkakilala nitong kaibigan ko na to, and matagal na kaming magkaibigan. Ayun. Hindi lang magkakilala, talagang magkaibigan. And sabi ko nga, partners in crime ko ito noong nasa Pilipinas pa siya, tsaka tayo, no? Noong nasa Pilipinas pa kami. Alright, let's go mga Bab. Dito tayo magpa-park para ready to go tayo kung sakaling may papasok pa na ano, na biyahe. So yun, pasensya na sa boses ko mga Bab, ano? Medyo basag kasi ano, kalimutan ko palang banggitin, last week nilagnat kami. Isa-isa kami nilagnat. So nauna si Bunso. Ito merong biyahe. Tingnan ko kung malapit lang mga Babs. Malapit lang pero $3. Nandito na tayo sa bahay.
Siguro magkape na lang muna tayo. Yan mga Babs, sarap. Sarap din bumabangon ng maaga mga Babs. Tahimik pa yung buhay. Sarap yata magkape dito sa labas, ano? Kasi palagi na tayo nasa loob eh. Hindi ka guys sa Pilipinas. Pag nagkape ka sa labas. Sa bagay dun tayo sa patio siguro magkakape. Kaya let's go. Gawa tayong kape mga Babs. May pumasok na biyahe. Another $5 to mga Babs. It only takes 6 minutes away from here. So 250 na naman. So ayun 250 pesos na naman. Tsaka sinasamantala natin habang wala pang araw mga Babs. Masaya pang mamasada, pero pag mainit na, nakakairita na. Kailangan mo mag-aircon, so dagdag yun sa gas. Kaya mas gusto ko yung madaling araw mga Babs. Dali na lang natin yung kape natin para habang nagkakape namamasada. Courtesy ng ng bagong trabaho natin nung nag-meeting kami, may mga binigay na mga paganyan, mga pa-freebie. So another thing pala mga Babs, update sa ating bagong work, baka ma-misinfo tayo, kagaya na sinabi ko, di ba hospital yung in-applyan natin, pero isa siyang buong compound na isang malaking lote yon na may hospital, tapos nandun din yung health center nila, meron din silang mga nursing and rehab facility. So doon tayo napunta sa nursing and rehab facility. Doon tayo actually nag-work, nagtatrabaho. Hindi tayo sa hospital setting mga Babs. Yun. Pero ang good thing doon is yung facility, yung rehab, hospital owned siya. So kung ano yung benefits ng hospital, yun din yung binibigay na benefits nila sa employee nila na nandun sa nursing and rehab facility. So okay na rin. Kaya lang hindi natin talaga nakuha yung gusto natin na hospital setting, kasi nga may nangyari doon sa unang in-applyan natin na hindi inaasahan. So yun yung hospital na in-applyan natin, na dun sa last vlog ko is papasok na ako doon. Kasama pa natin si Babs Marnon nung mga araw na yun. Pero yun nga, may hindi inaasahan na pangyayari na na-delay ng almost or more than 2 months yata mga Babs. Nung tinawagan ako, nagsawa na ako naghihintay, kasi dito kailangan everyday work mga Babs. Di ka pwedeng matenga. Kaya kaso yung in-applyan natin doon na hire na nga ako lahat, na-comply ko na. Na-comply ko naman lahat yung mga hiningi nilang documents. And naipasa ko lahat ng mga physical, mga medical, lahat na as in talaga. May schedule na nga tayo noon, di ba mga Babs? Tsaka meron na akong uniform. Bumili na ako ng uniform. Tapos biglang hindi ako binibigyan ng schedule. Palaging dinidelay. So nag-wait ako ng almost 2 months. Siyempre hindi tayo pwedeng mag-wait forever nang wala silang assurance kung kailan ako papasok. That's why nag-apply ako dito sa work natin ngayon. And agad naman na tanggap din tayo. Tapos nakapag-start tayo agad. Yun nga lang, ang expect ko is sa hospital ako mag-duty, pero hindi pala. Sa nursing and rehab tayo na duty. Pero okay lang kasi yung benefits ang habol natin. So kung ano yung benefits na binibigay nila doon sa hospital, yun din ang benefits na binibigay sa atin, sa mga employee nila na nasa nursing and rehab. At saka may mga time na niro-rotate kami doon sa sa hospital. So pwede rin tayong mag-duty doon someday, pero hindi pa ako nagpi-pick up ng duty ron kasi gusto ko muna sanayin itong trabaho dito sa rehab. And then pag sanay na ako doon, pwede ko na sulungin yun para doon naman ako matraining sa hospital. Kaya sabi ko nung una, maganda rin siya na opportunity, kasi hindi lang sa isang field ka nati-train. Pwede tayong magpa-train doon sa sa hospital. Pwede rin magpa-train dito sa dito sa nursing and rehab. So
magiging broad ang experience natin. So yan, asa na ba yung pasero ko? Baka lumampas na naman ako mga babs. So pick upin ko muna yung sa ating second passenger. Okay, update you later. Yan, dito na tayo mga bab. Apartment siya. So ito yung ayaw kong apartment mga bab, yung walang parking. Street parking sila, ayan o. Kaya nasa labas yung mga sasakyan. So, $5, 250 again. Yun. Second trip, drop off mga bab. And may pumasok tayo na next trip. So, pangatlong trip natin. Kukunin natin siya 8 minutes from here. 8 minutes from here, and then hatid natin siya sa station ng tren. Meron kami station ng tren dito, malapit lang, mga 12 minutes lang. Ganda na mga bahay dito mga bab. Ayan, share ko lang sa inyo. Dito sa California, pag ganyan nakalalaki yung mga bahay, ay may presyo na yan mga babs. Yan, dito na tayo sa location. And wait na lang natin yung pasahero. Let's go, andyan na. Drop na natin yung ating passenger. And madaldal siya. Papakita ko sana yung station sa inyo kaya lang tinanong ko siya 8 o'clock pa daw yung tren. Pero siguro pwede tayo maglakad doon. Pasilip ko lang sa inyo mga babs Although may vlog na ako dito long time ago. Di ko alam kung last year yun o na nakapaghatid tayo dito. Yung first time ko naghatid dito. Tapos bumaba talaga ako. Pero walang tren. Kahit ngayon wala naman tren, papakita ko lang sa inyo. Ayan, nakahanap na ako ng parking. Yun. Tsaka may tip pala tayo, binigay nung yung pasahero natin dyan. Meron tayong $3. O diba mga babs, meron tayong $3 na tip. O, ayan ayan. O, may $3 tayo na tip. Di ayos, diba? Free burger na ito. So ayan, pasilip ko sa inyo yung Amtrak Modesto Amtrak station. Let's go. Ito yung isang benefits na nakukuha natin kapag naglilip. Hindi pa tayo naliligo mga paps. Bahala na Hindi na siguro tayo pagbabawalan. Ayan. Ito yung isang benefits natin. Pag namamasada, nakakapasyal tayo. So ayan siya, ang Modesto Amtrak station. Pero doon tayo dadaan sa likod. Pakita ko sa inyo yung terminal. Ayan yung old na old train. Yung naka-display silang old train. Ayan. Lapitan natin. Pwede naman siguro. Kasi may nakita ako nag-vlog dito na pinapakita niya yung tren. Ayan mga babs, ang train. Ito daw yung unang tren na ginagamit noong hindi ko alam kung kailan. Subukan natin magbasa kung mababasa natin itong, pero napakalabo na wala naman nakasulat. Ayun yung tren nila mga babs Amtrak train. Ang laki grabe ayan, grabe yung tren na to. Laki. Ganyan pala yung makina ng tren pwede siguro maglakad dito. Hindi naman tayo babawali. ATN-SF Amtrak train in San Francisco. Ganon. Pero talagang walkway dito, kaya siguro pwede talagang maglakad dito. So yan ang advantage ng yan ang advantage ng namamasada. Kaya gusto nating namamasada. Nakakapasyal-pasyal tayo. Dati hindi ko man alam na may trend dito mga bab. Papunta daw to ng San Francisco. So minsan tatry siguro natin to. Sumakay ng trend papuntang San Francisco. Yan, dito yung terminal nila. Diyan ihinto yung trend mamaya mga babs. Diyan. Ayan. Siyempre magta-thumbnail tayo dito sa trend. Ayan. Sakaya.
Cellphone lang gamit ko ngayon mga Paps kasi wala naman tayo plano mag-vlog. Amtrak train. Modesto Amtrak Station. Dito natin hinihintay yung tren. Ano daw, 8 o'clock pa darating. Minsan, try natin to. Magsasakay tayo ng tren. Dito mga farm na yun mga Paps. Oh. So, ayun, let's go. Ayun yung tren, oh. Ay, yung tren. Yung Amtrak. Ayun. Yun yata yung pinaka ano nila. Waiting area, parang lobby, ganun. Ayan. Last time di ko napakita ito eh. Ngayon papakita ko sa inyong buo. Ayan. Pag gusto nyo mag-tren. Nandiyan na ba yung tren? Tayin yata natin yung tren eh para ma-video natin. Kaya wag na, mamasada na lang tayo. Next time, sasakay tayo ng tren. 7:56. 7:56 daw darating na. Nag-announce yung ano, yung speaker. May nag-announce sa speaker 7:56. Pero hindi na natin mahintay yun. Tsaka na lang mga Paps. Let's go na. Nakagala nang wala sa oras. Medyo matagal pa yung dating ng tren. 7:45 pa lang eh. Darating daw 7:56. Hintayin sana natin para mapakita ako sa inyo eh. Kaso next time na lang siguro. Yan, so mga Bap, siguro dito ko na lang tatapusin ang ating video. Part 2 ito nung vlog natin kagabi, kahapon nung pumasok tayo sa work. And I think medyo mahaba na siya. Natry ko siyang i-compress para sa isang video or dalawa. And yeah. And mamaya yung lakad namin, ay lakad ko pala, kung matutuloy, tatry kong mag-vlog. Kung makabuo tayo ng isang vlog para doon. Kung hindi naman is baka insert na lang natin din dito or gagawa natin ang buong vlog yun. Pero itong video na to baka dito ko natatapusin. And maraming salamat mga Bap sa patuloy na support. And yep, so hindi pa nag-subscribe, please subscribe mga Bap. At maraming salamat sa mga dati nating mga taga-suporta, no? Hopefully dumami pa yung ating mga subscribers and viewers, tsaka mga nagko-comment sa ating vlog. Alright, so ayan, magbabiyahe lang ako hanggat gusto ko, and then pahinga na, tapos ayun, uwi na. Alright mga Bap, let's go. Ayun, kape natin. Hindi na ako nakainom ng kape kasi dire-diretso yung biyahe natin, ano? Sarap mag-day off. 4 days off. Sarap. Let's go. Start na yung day off natin, mga Bap. Sarap. 4 days off. Woo! Thank you very much sa mga nanood. See you on the next vlog. Alright? Don't forget to thumbs up and subscribe.